Hello mga ma'am! So ito na nga ay yung kagabing kaganapan at ayan nga tagpatulog na ako sa aking dalawang anak na magtiklop nga nitong mga damit namin. Medyo okay na din naman ang aking pakiramdam kaya naman ako na din nga ang nagtupi nitong mga nilabhan ni ate. Naaawa na din kasi ako sa kapatid ko dahil sobrang dami na nga ng kanyang ginagawa ay pati itong pagtutupi ay iaasa ko pa ba naman ay kayang-kaya ko na din naman itong tupiin. Ito ang dalawa kong anak, si Kuya Jero at si Banining ay pinatulong ko na din nga sa akin at sabi ko nga kay Nina ay tanggalin namin yung mga hanger nitong mga damit na ito. Hindi ko pa din naman piniperes ang aking sarili nga na magkikilos ng mga mabibigat. Ito naman pagtutupi ay maaluan lamang na gagawin at nakaupo ka nga lamang diyan habang nagtutupi. Kaya naman akin na nga itong uutay-utayin. Ayaw ko na nga pagtupin ulit sila daddy, gawa ng yung mga tinupingan nila nung mga nakaraang nilabhan ko. Ay talaga namang ako'y halos ma-stress din dahil nakita ko nga sa damit na namin ay hindi man lamang pinagtitiklop ng maayos. Kung makita ko nga dun sa aming damitan ay talaga namang mababaynat ako pagkakita ko, charot lang. Basta nasabi na nga lamang na tinupi, yun na yun, kung ano mang itsura, imagine niyo na lamang. Kapag talaga nagtutupi ako ng mga damit, ay yung mga gulo-gulo nga dun sa drawer, ay aayusin ko muna yun para pag nilagay ko nga itong mga bagong tuping mga damit, ay ayos na nga ulit. Sus ko po ay pagkakita ko nga sa mga damitan namin, nako po ay nagrambulan na talaga ang mga damit na tinupi ni na daddy at itong dalawa kong anak nung mga nakaraang araw. Kaya naman heto nga for the go na ang person at ako na talaga ang magtutupi na ring mga ari. Tsatsagain ko na nga ito kahit nga medyo nakakaantok na dahil medyo pagabi na nga yaan. Eto namang aking bunsong anak ay talaga namang napakasipag din at ako ay tinutulungan nga magtanggal itong mga hangir. Ay for the good din nga itong dalawa kong anak na ito eh. So panoorin niyo na lang muna ako habang nagtutupi at meron nga pala akong isi-share sa inyo mga moms. Yung matagal ko na nga pinapanalangin at matagal nyo na rin nga pinapanalangin para sa akin ay natupad na din. Sobrang dami ko na nga nag-trending ng mga video dito nung mga nakaraang buwan. Kaya nga lamang napapansin nga ng aking mga viewers, mga bagong followers. At meron pa nga ilan-ilan na mga nag-PPM sa akin na bakit daw nga ni walang mga ads itong mga video ko. Maraming beses ko na din nga na-share sa inyo kung bakit nga nawala yung aking stream ads at sa wakas nga ay bago nga mag-bare months ay binigay na nga sa akin. Sa halos 2 linggo nga na hindi ako nakapag-upload sa aking dalawang page at dahil hindi din nga ako nakakahawak ng cellphone sa panahon na ako'y merong sakit ay pag-open ko nga ng aking dashboard noong August 29 ay ako'y nagulat. Dahil ang aking in-stream ads dito nga sa Mendoreño Vlog ay na-open na. Talaga namang sobrang saya ko at napaiyak na nga talaga ako ng tuluyan. Yung matagal ko na nga hinihiling na sana nga ako ay bago nga mag-bare months ay ibigay na nga sa akin. Ay ayun nga, talaga namang tinupad ni Lord ang kahilingan ko. August 29 morning ay talaga namang ako'y napalundag sa tuwa. Pakiramdam ko talaga ay bigla akong lumakas at nagulat pa nga sa akin si Ate Osang at saka itong asawa ko dahil bakit nga daw ako'y umiiyak. Ay napaiyak na talaga ako sa tuwa dahil nga dun sa aking nakitang notification. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag nga may tiyaga ay meron ngang nilaga. Last year, November 2022 nga ako na-monetize at after ko nga ma-monetize ay nawala na nga ang aking sweldo. Hindi ko talaga pinagtiyagaan itong pag-vlog ay talaga namang hindi ko rin nga makakamit yung aking minimiti at imagine ninyo. Ito na nga at ibinigay na nga sa akin ulit ni Lord. Talaga namang excited na ulit akong bumalik sa pag-vlog. Kaya naman lalo ko pansisipagan kapag ako'y nagtuloy-tuloy na ulit sa pag-mini vlogs ko. Kaya naman sa mga komamis ko na medyo nawawala na ng pag-asa ay magtiyaga lang kayo dahil imagine ninyo, sobrang tagal kong nag-intay at eto na nga ang aking paghihintay, ibinigay na nga ulit sa akin. Kung nagkataon na sumuko ako ay hindi ko talaga makakamtan ang aking mga minimithi. O diba? Sobrang ganda talaga ng pa-bare month sa akin ni Lord. Meron din naman akong pinapromise sa sarili ko na sa birthday ko nga ay maitreat ko man lamang ang aking nanay. At sana nga ay matupad ko yun at makaipon ako bago pa dumating ang aking birthday. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa mga supporters ko mula noon hanggang ngayon, sa mga bagong followers na sumusuporta sa akin at nanonood ng mga mini vlogs ko. Alam ko naman na hindi lang ako ang masaya dahil kayo rin ay masaya, lalong-lalo na yung mga nag-PPM sa akin at nanghihinaya nga sa aking mga trending videos. Minsan talaga kapag meron tayong problema, hindi natin ini-expect yung mga biyayang ibibigay sa atin ni Lord. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa araw-araw dahil nga sa mga biyayang binibigay sa akin ni Lord. Marami akong pagkukulang sa Kanya pero hindi nga siya nagkukulang na bigyan kami ng biyaya sa araw-araw. Alam niyo sa totoo lang mga mamas, madaming beses na talaga akong nawawala ng pag-asa at muntik-muntikan na ding tumigil nga dito sa pagbablog. Pero every time nga nasusubukan kong tumigil dito nga sa pagbablog, ay palagi namang may nagtitrending akong mga video.
Kaya naman kahit hindi ako sumisweldo nung mga nakaraang buwan ay dire-diretso nga lamang ang aking pag-upload dahil syempre dito nga din tayo masaya sa ating mga ginagawang pagmi-mini vlogs araw-araw. At eto na nga sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay saka nga ibinigay sa atin ni Lord. Totoo talaga yung kasabihan na ang lahat ng blessing na matatanggap mo ay hindi mo nga ini-expect na darating. Basta taimtim lang tayong nananalangin palagi kay Lord, samahan ng sipag at tiyaga at sa tamang panahon ay ibibigay nga sa atin niya ni Lord. So ayun na nga at mabalik na nga tayo din sa aking pagtutupi. Talaga namang napabilis din nga ang aking pagtitiklop dahil itong ang dalawa kong anak ay tinulungan na nga ako ng tuloy-tuloy. Ayaw din naman itong dalawang bata na ako ngayon mabaynat kaya naman sila nga ang nagbabaligtad ditong mga damit para nga tutupiin ko na lamang daw. So ayun na nga, tinabot na din nga kami ng alas 9 ng gabi ng pagtutupi nga nitong mga damit. At dahil maantok na din nga yan kagabi, sabi ko nga ikinabukasan na lang namin nga ilalagay sa mga damitan namin. Ito namang mga paplansyahin kong mga uniform ay dinala ko na din nga sa taas. Medyo tinanghali nga kami ng gising kaninang umaga at si Ate Osa nga umuwi muna sa Aplaya. At eto nga, pagkatapos namin kumain ng agahan ay pinaligpit ko na din nga itong mga damit namin dito nga sa dalawa kong anak. Mamit na din nga pala ako diyan ng laundry basket para nga mas madali naming madala itong mga tiniklop kong damit sa taas. Nakapaligo na din nga ako diyan dahil inagahan ko ang maligo at ako ngayon magbabalik alindog na, charot. Medyo tumaba din talaga ako nung ako'y nagkasakit kaya naman ayan nga't naglagay na din nga ako ng pampaliit ng bewang dyan. Kung makikita nga ninyo ay suot-suot ko na nga ulit yung aking pampa-slim. Nakakatuwa din nga dahil magbuhat nga nung ako'y magkasakit itong mga anak ko ay medyo nag-matured na nga. Pag talaga tumatanda na tayo, nararamdaman na din natin na itong mga anak natin ay naglalakihan na. Hindi na nga masyadong pabebe itong dalawang anak ko na ito. Kung mapapansin nga pala ninyo mga moms, yung mga kurtina nga namin nung ako'y nagkasakit ay pinagtatanggal nga ni Daddy at ni Ate Osang. Pagkatapos ay nilabhan na din nga nila para nga daw wala na akong lalabhan kapag nga ako ay nakarecover na ulit. Sobrang nakakapagod din kasi yung mga kurtina namin dahil sobrang dami kong nalalabang mga kurtina kaya naman pinagtatanggal na nga din nila. Abay bagay na din naman na walang kurtina nga itong mga bintana namin.